The 2026 Spikers Turf Open Conference just crowned their champions. And here joining us for the first time on the show, let's give it up for the champions, the Crisscross King Crunchers, Coach Carl Baisa, Jude Garcia, Adrian Villados, Kim Malabunga, Jaron Requinton, and Lloyd Josaphat, all here on starting lineup. First question, partner. Can you say Crisscross King Crunchers 5 times mabilis? Can anyone say it 5 It's a times tongue na mabilis? twister. Kung hindi daw, hindi ka raw pwedeng kasama sa team eh. Yun daw ang ultimate test. Congratulations guys ha. Ano ba, may nag-celebrate na ba? Ongoing ang celebration? Or ano ba? Or hindi pa nagsisimula, Coach? I think ngayon priority yung pahinga. Pero I think in a couple of days, we're gonna plan something to officially celebrate. So wala pa. Parang Wala pa. nag-dinner lang. Yes, ganon. dinner lang. Ay, ayaw ko maniwala ako sa yung pahinga. Naniniwala ako pahinga dahil kailangan din ng pahinga. Okay, I just want to go back. Siyempre, you're coming from a championship. Diba? First championship niyo yung last. Going into the conference, anong nagagawa ng isang kampyonato? May konting yabang ba pagpasok mo sa isang conference? May kumpiyansa ba? Kasi dati kayo lagi yung naghahabol di ba? Anong pakiramdam ng team pagka ganun, Coach? I think coming into this conference, it was a boost. The previous championship was a boost for us. But again, since bagong conference, it's all back to zero for us. And we just want to make sure na we take each day one game at a time and each day na mag-training lang na maayos just to be sure that we're prepared for every team. Kasi yun nga, since nag-champion kami sa previous conference, kailangan namin i-double yung work kasi wala na kaming gauge. I think the only gauge would be ourselves. So we have to, set the bar for ourselves as well every season. Jude, sabi nga ni Coach Carl, kailangan doblehin yung effort tsaka paghirapan pa yung training. How different was your training this conference now na you had that championship in the Invitational Conference? Sobrang iba kasi talaga si Coach Tay pa lang, sa training pa lang ni Coach Tay talagang hirap na kami. May mga umiiyak, may mga nalulungkot lahat. Lagi sa training kasi may mga adjustment kaming ginagawa na minsan hindi namin nakukuha agad. So kailangan talaga namin talaga mag-prepare every game namin. Umiba ba yung training, Adrian, pagka galing na sa championship? Meron bang nag-iiba o umakyat ba yung level? Mas marami bang umiiyak? Anong kwento dyan sa ganyan pagka nakapag-champion na? So, yung totoo! Wala tayo sa TV, okay lang yan. Ayun nga po, kilala talaga po natin si Coach Tay na every training, every day, every week, every game, may ibang papagawa si Coach Tay. Pahirap ng pahirap. Hindi po pwede kami mag-maintain ng level ng training na dito lang. Kailangan dapat mag-step up kami lagi every training. Wala akong nababalitaan. Kahit noon pa sa college, wala kaming naririnig na ganyan. Pero bumunga naman lahat ng hardships, di ba? Lahat ng sacrifices. You entered the semis unbeaten. You swept the elimination round. Kim, siguro sa'yo, ano yung naging sekreto na paano nyo na-sustain na naging unbeaten kayo the entire elimination round? Siguro yung masabi ko lang yung communication namin and yung tiwala sa coaches and sa teammates. Kasi sa training pa lang kasi sinisimula namin yung ganoon Talagang yung hard ko talaga yung training namin. Tapos parang binibigay talaga namin ng 100%. Although minsan medyo pagod na talaga pero siyempre kailangan yun. Wala namang madali so kailangan paghirapan talaga. Kaya pala walang celebration. Pahinga talaga. Pahinga talaga yung babanatan muna. Lloyd, pag tinignan yung 10-0, it looks easy, no? Pag di ka nanonood or hindi mo nakakatch yung mga games and then you look, 10-0. What was the toughest part of 10-0 na hindi naiintindihan ng tao, hindi nakikita ng tao? Siguro po yung pinakamahirap sa part na yun is yung expectation ng mga tao din yung management na madadala namin ng tuloy-tuloy and na walang antalog buong season.
And yun nga, the confidence just kept on building up the entire elimination round. And yun nga, mukhang madali pero hindi madali. There were a lot of hardships. But for you, Jaron, what was the general mindset going into every game, knowing that your previous games na dominate nyo talaga? Siguro yung mina-mindset lang namin every game po is maging happy lang talaga sa loob ng court. And yung tinatrabaho talaga namin every game is kung paano namin magandang ma-execute yung mga galaw namin sa first set pa lang. Kasi kung mapapanood nyo, kung nasubaybayin nyo talaga yung buong game namin, medyo nag-struggle talaga kami every first set. So, every training, parang pag nag-huddle kami sa gitna, yun talaga yung iniisip namin na ayusin natin yung first set, parang dito pa lang sa training, dapat maayos na natin yung galaw natin sa first set para pagdating sa game, ma-execute natin na maayos, tsaka makuha natin, namin agad yung panalo sa first set. Kasi parang pampaboost ng moral din namin yun for the succeeding sets. Ano yung explanation dun sa slow starts ng crisscross? In your opinion, or pag kayo nag-uusap-usap, anong explanation dun? Yun din kasi hindi din namin ma-explain talaga sa loob ng court eh. Yun yung problema namin na hindi namin malutas pa rin. Pero siguro... Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Kasi happy naman kami. Siguro kulang pa sa happy. Kasi as in, hanggang sa nag-champion kami, hanggang sa bago mag-game 3, parang yun pa din yung problem namin, yung first set. Yun yung tatrabahuin namin siguro for the next conference na for sure na paano namin malulutasan, malalagpasan yung first set struggle namin. Gusto ko lang part na itanong kay Coach. Nabanggit nila yung expectations din from management. What does management say pagka when you already have a championship and then eto you're going for another one? I think the main message would be it's more of encouragement na we already reached our goal but we shouldn't stop with one goal kasi as a team with the sport of volleyball there's always room for growth. So siguro yun yung lagi pinapoint out sa amin ng management, just to have fun and just to bring the good vibes, yung maging masaya lang sa training and to always go to the next level. Hindi lang kami maging stagnant or hindi kami maging complacent na hanggang dito lang kami. At ayusin yung first set. Opo. Yung isang message. Okay, merong may mga konting naging problema sa Yeah. semifinals. Pag-usapan natin yan. Pero nagsisimula pa lang tayo. Yes, yes, yes. Diyan lang muna kayo. Tapos na tayo sa first set. Tapos na sa first set. Nako po. We've got more with the champs after the break. Stay tuned. You're watching Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup. We're still joined by the Open Conference champs, the Crisscross King Say it Crunchers. 5 times, partner. Come on, come on. Coach Carl, Jude, Adrian, Kim, Jaron, and Lloyd. Now let's talk more about the semifinals and the final series. Na-mention natin kanina, unbeaten in the elimination round, but you faced your first loss in the semis against Savoj. Coach Carl, ikaw na unahin ko. What do you think happened in that game against Savoj na bakit kayo natalo? I think every team also prepares, diba? So regarding the game sa semis, I think may kahit paano baka may konting complacency at times, but I'm pretty confident din na pinag-preparean kami. So siguro that was part of the loss that other teams are preparing for us. And at the same time, we were really struggling in certain areas. Pero again, what we did naman is we studied that, and then after that we came back. So yun siguro yung nakita ko. Jude, ano naalala mo doon sa semifinals na talo? Kasi ang taas ng kumpiyansa, di ba? Ganda ng momentum. Pero ano yung naalala mo sa nangyari doon? How frustrating was it? Siguro naalala ko po doon, talaga nakapag-prepare po yung Savoj that time. Kasi ang dami nilang nilabas na tactics nila na hindi namin nakikita ng elimination. Ganun, So, sino ba yun? Si Louie. Kumbaga talagang nag-step up. Si Calado nag-step up. Si Shawi nag-step up din nun. So, sa talagang hindi namin mabasa yung mga ginagawa nilang play sa amin. So, doon kami nag-struggle. Tapos di kami naka-adjust in game. So, nakuha nila yung panalo.
So that was the first loss, Adrian. How did the team Yan. actually feel after the loss and paano nyo hinandle yun, especially going back to the drawing board? Oh, lalo na kayo, 'di ba? Yung that whole happy demeanor. Yeah. Ang hirap nun ha, pagka first loss, semifinals pa. So paano kayo anong scene sa locker room, no? So, yun po, may onting sadness sa team. Pero yun nga, sabi ng coaches and teammates na hindi masamang matalo. Ang kailangan talaga natin, bumawi sa next game. And yun po, dahil sa talo namin na yun, marami po kami natutunan na kailangan palang mag-step up kami. Hindi pa pwede kami maging complacent kasi may team talaga na tatalo sa amin. So yun, pagdating ng training, all out kami, lahat. Yan ang gusto ko malaman, Kim. Ano yung nangyari sa training pagka ganun galing sa talo, sa unang talo. So alam na natin yung locker room. Alam na natin sabi ni coach, pero sa training, ano ba? Ano ba yan? Parang papasok ka ba sa training, parang, naku, patay tayo dito ngayon. Ganun ba yung pakiramdam? Yung pakiramdam po is parang medyo mabigat lang po ng konti nung after ng pagkatalo na yun. Then bago po kasi yung training, parang nag-usap-usap po muna. Then kung share ba kung ano nangyari, ganyan. And yung sa training naman, syempre, usual, nag-start agad kami ng tuto talaga yung energy kasi kailangan namin ipakita sa mga coaches na gusto namin bumawi sa next game. So, yun. Lloyd, may anything ba na sinabi si Coach Ty na nag-stick sa inyo after nung talo nyo against Savoge? Yeah, magandang tanong yan kasi I've always wondered, what does he say? Diba? What does he say that sticks after a loss? Siguro yung pinaka nag-stick sa akin is parang sabi ni Coach Dai doon na isang game lang yan. So, Okay. parang, ayun nga, sabi nila may chance pa kami bumawi sa next game namin. May chance pa kami ayusin yung lapses namin nung semifinals nga. Gerald, kwentuhan mo naman kami ng isang Coach Ty story na hindi namin alam, na pwede mong i-share, of course, na especially in a situation like that. Anong naaalala mo? Ayun po. Siguro yung have power na sinasabi ni Kuya Kim, na kahit pagod na pagod ka na sa training, hindi pwedeng magpakita ka na napapagod ka. Kailangan labanan mo yung problema mo sa sarili mo, yung pagod mo. Kasi sa totoo lang lalabas talaga siya sa game eh. Na mapapagod ka, pero kailangan mong magpatuloy pa din kasi syempre kailangan mo makuha yung panalo. Siguro yun yung magandang tinuro din ni Coach Ty na fighting spirit sa training namin na na-apply namin every game. So training pa lang talaga pumupukpok na, no? But going into the finals, nung nalaman nyo, Coach, na Savoge yung makakalaban nyo sa finals, knowing that they are the only team that has beaten you prior to that final series, ano agad yung initial thoughts, especially ng coaches? Kasi alam natin, gumagaling talaga Yeah. sila every conference. So. I think yung unang na pumasok sa isip namin was to really prepare kasi we knew that when Savoge was in the finals, we know that it was going to be a challenge for us. So siguro ang pinaka mindset namin was to prepare every video, every game na meron kami panoorin and ibigay yung information sa players. But at the same time, tanungin din yung players kung saan kami makakalamang. So it was really collaborative with both the coaches and the players. I love that point kasi tatanungin ko sana si Jude. Pagka ganitong pagkakataon ba, lalo na finals, iniisa-isa rin ba kayo na may individual, I don't know, for lack of a better word, consultation and coaching? Kung meron man, ano yung parang tinatanong sa'yo at ano naman yung nagiging palitan pagdating sa ganyan? For you, personally. Sa akin po, minsan si Coach Ice, sa station namin, nag-send ng videos na kung saan kami advantage, kung saan ka advantage, kung saan ka disadvantage, gano'n. Tapos may mga ginagawa din kaming mga assignment, imbis na magpapahinga na lang kami before ng training talaga. May ginagawa pa kami assignment Alaan nyo, na kailangan namin gawin sa kalaban namin para alam namin At chine-check ni Coach Tay, chine-check din every night ni Coach Tay. Pag late pa nag-send, talagang sasabihin niya sa umaga na, late ka nag-send. Ganito. So parang talagang sobrang challenging talaga yung season. So team effort talaga, even from the preparation side. But Adrian, you're the mind of the game, you're the playmaker, you play a crucial role. Ano yung mindset mo
in every game sa finals, especially knowing na sobrang daming mong magagaling na attacker. So ano yung thought processing mo, especially during the game? Yung unang mindset ko is maging kalmado sa loob ng court. And i-control yung mga teammates ko. Kasi lahat talaga ng teammates ko, kahit sinong bigyan, talagang gagawa at gagawa ng puntos yan. So yun, may nag-trust lang ako sa kanila, kalmado sa loob ng court, syempre, and sumunod din sa mga coaches kung ano yung every game, every set na stats na gagawin sa loob ng court. Sino pinakamahirap i-control sa team? Sabi niya kasi, ang ganda na sinabi niya eh. Kino-control ko yung mga teammates ko. Kaya yun ang pinaka-nag-stand out sa akin. Kino-control ko yung mga teammates ko. Gusto ko tuloy, medyo gusto kong ganunin ang Parang name drop na ba to? Oo, sino ba ang medyo mahirap Pero control? isa lang po talaga yung sagot namin. Sino? Sabihin mo ang pangalan sa taong bayan. 1, 2, 3, Noel. Bakit? Nag-agree kayong lahat. Oo nga eh. Bakit? Bakit siya? Ayun po siguro, sa sobrang eager niya maka-points, sa maglaro sa loob ng court, gusto niya maka-points. Pero syempre, minsan, tao lang din Oo nagkakamali. naman. Siguro na ano niya sa sarili niya, parang magagalit na siya bigla. Hindi na namin siya makontrol. So, Nadadala sa emosyon. Shout out. Yan, wala ka kasi dito eh. nabunot. Nice. Mag-usapan naman natin. Balik tayo dun sa game. Game 1? Game 2 na. Game 2 game na agad. two. Kasi Oh, nakuha niyo yung game 1. Sa ulo. 4 sets. 3-1, tama. Nakuha niyo yun. But then, going into game 2, for sure, gusto niyang tapusin yun, di ba? To finish it in just 2 games. Yun naman lagi yung goal talaga. But, unfortunately, you lost to Savoj. Siguro, Kim, what was different in game 2 compared to game 1 na nakuha ng Savoj yung Straight sets panalo ba yun? na yun? Yes, Straight sets yun, di ba? yes. Oo, binawi. Siguro sa akin, parang nakita ko nung game na yun, mas handa yung sa boards kaysa sa amin nung time na yun. Kasi parang nanalo kami ng game 1, parang medyo bumaba yung namin ng konti para sa pagkuha ng championship. So yun, parang siguro nakita ng sa boards na ay parang bumababa yung gusto nila na kunin yung championship. So yun, kunin natin, parang ganun. Kasi parang nung time na yun, kahit anong gawin namin, hindi talaga kami makalamang sa kanila eh. Talaga. Happy, pero alam mo, hindi pa rin kami makalamang, parang nag-e-error pa din, basta parang ang hirap i-explain nung game 2 na yun. Kasi parang ginawa na namin lahat, pero hindi kami makalamang. Pero Lloyd, straight sets. Parang, di ba, hindi mo inaasahan. Straight sets. Hindi ko naman sinasabi kasalanan mo, Lloyd. para kasalanan. Naghahanap lang ako ng explanation. Straight sets, nakakagulat siya. Yes Oo. po, sobrang So, what do you nakakagulat. think? Parang sa akin din, sa personal ko, yes, please. parang unexpected na mangyari yun. So, ayun, parang ang ginawa lang namin after nung talon po na yun, parang nag-regroup lang din kami. Tignan namin kung saan kami nagkulang, kung saan kami lalamang. So, ayun po. Jaron, last question. Yes. Ano yung naging biggest learning dun sa game 2 na naging importante para sa inyo going into game 3? Siguro na kahit nakuha namin yung game 1, hindi kami pwedeng maging complacent sa performance namin para kailangan pa namin maglabas ng more energy, more power, more consistency sa loob ng court. Kasi gaya nga na sinabi ni Kuya Kim na kahit anong gawin talaga namin nung game 2, hindi kami makalamang. Siguro may kulang sa mga ginagawa namin, kulang yung mindset namin and yung eagerness namin na makuha yung championship that day. Kaya nung pagdating ng game 3, parang reset kami to game 1 uli, na parang game 1 yung labanan na to, na do or die. So kaya ayun, na okay naman yung performance nung kinalabasan ng game 3. Kala siguro, training pa rin bukas. Patay! Teka, alam ko we should move on, but kailangan ko isingit. I wanna ask Jude, kasi nag-struggle ka nung game number 2, di ba, Jude? Di naman sa pinupunteriya kita, pero dahil nga, medyo 5 lang naman yung MVP mo, di ba? Kailangan kong tanungin, anong naalala mo dun sa game 2? Bakit ka nag-struggle nung game 2? Prior po kasi nung after ng game 1, medyo na ankle sprain ako nung game 1 patapos ng 4th set. Tapos, yun, pagka game 2, parang
naiilang ako sa approach ko pa. So, sa utak, mga sa utak Kaya mo. medyo off talaga yung talon ko noon. Hindi ako makaano. Kaya yun yung naging struggle ko noon that day. So parang sabi ko, paano ba to? Sabi, kahit anong gawin ko noon, huli lahat ng plays namin ni Ate. So parang talaga nakapaghanda yung Sabots. Tapos mas eager talaga yung Sabots noon that day na makuha yung game to. Shout out naman sa Sabots. Dahil Yes. talagang laki ng pagpapahirap nila. Not only sa Chris Cross but sa buong liga. Alright, we'll take a break and then we'll talk about the championship. At kung totoo sinasabi nila na pahinga talaga ang gusto nila mangyari. You're watching Starting Lineup. Crisscross King Crunchers are here, of course. Now we talk about the celebration. Napag-usapan na natin yung dominance sa start, yung medyo natisod ng konti sa semifinals, natisod din sa finals, but eventually you got the championship. It's not defending a championship technically, Coach, kasi it's a different conference. But still, back-to-back, sabi nga nila, it's one thing to win one, but to win two, diba, that's really an achievement na talaga. Tell us, what does this mean to the franchise, to the company, and how are the celebrations like right after, during the championship? With this back-to-back championship, I think it's really meaningful sa company kasi for us, ramdam namin yung Alagang Ribisco, yung support nila. We always receive the best care from the company. So on our end, we just really want to be able to contribute and return yung alaga na binibigay nila. So yun yung naging motivation namin. And with regards to celebration, I think the succeeding announcements after the championship were super sobrang saya namin. Oh, So that's nice. so abangan nyo na lang sa post na. That's nice. Oh, ang laki ng ngiti, oh. Kaya nga Laki ng ngiti ng mga wala na. Tapusin ang usapan. Okay na yan. Okay na yan. Aabangan namin yan. Aabangan Ganda, namin yan. ganda. I like. I'll backtrack just a little bit. Kim, you scored the last 2 points. Nag-sign off the cross ka pa before mag-serve. How did it feel the moment na nag-drop na yung bola and now you can call yourselves back-to-back champions? Sa akin po, sobrang malaking bagay po talaga yung pagkapanalo na yun. Kasi parang feeling ko, nabawi ko na yung sarili ko. Parang ganun. Kasi... Pero ibig sabihin, parang yung ibig sabihin na bawal. Kasi yung time po nung balikan po natin yung World Championship, parang yung nag-error po ako nung last Wala akong naaalala doon. Pero I don't know what you're talking about. Parang sa part ko po sa volleyball player, parang ang laking bagay po yung nawala sa akin nung time na yun. Parang kung iisipin, parang wala lang, ganyan, talo lang. Pero sa part ko po, sobrang sinisisi ko po talaga yung sarili ko. Talaga? Sobrang sinisisi Talaga? ko po yung sarili ko nun. Kasi nung time po kasi na yun, yung mga teammates ko po kasi, syempre, mahalaga naman po lahat ng mga teammates ko, pero yung time po na kasi na yun, yung po yung pinaka masakit para sa akin. Yung nagse-celebrate na po sila, tas ako lang po yung hindi kasi alam ko pong net ako nun eh. Then sabi ko, kailangan sa mga susunod na liga, kailangan kong mabawi yung sarili ko. Then nag-SEA Games po, pero parang kulang pa din, parang nandun pa rin ako, parang nandun pa rin ako sa... Kumbaga, nandun pa rin ako sa isang corner na yun na hindi ako makaalis. Nag-champion kami nung first champion. Pero parang sabi ko, kulang pa rin kasi parang hindi ako naglaro nun kasi nasa SEA Games kami. Sabi ko, baka itong pang back-to-back, mabawi ko na yung sarili ko. Kahit di ako masyado ginagamit nung time na yun, sabi ko, kailangan ko lang lagi mag-ready para makatulong sa kanila. And nung dumating na nga yung time na yun, nung championship namin, yung last 2 points, sabi ko, kailangan ko ng ilaban to kasi hindi ako makakaalis sa yung Ganong mindset? Yung ganong mindset na kakabahan na ako palagi pag may crucial na ganon. So, kailangan ko bawiin yung sarili ko para sa kanila. Wala, kinalimutan ko yun. So, yun. Sobrang na-trauma lang Wala akong talaga. sinisisi dun. Sa akin, maganda yun. Pero hindi, seryoso na ipagpag mo na ba? Opo, Tingin medyo mo? Okay. sobrang konti na lang yung sakit na naramdaman ko ngayon. Dahil dun mga sa isang championship, championship pa, no? Mara? Siguro mga 3 pa. Para mabura ng konti. Yung tunay na sakit. Okay. Si Jude naman, a lot of MVP Ay, awards. grabe. But let's talk about this conference. Finals MVP, conference MVP, best opposite. On a bum ankle. Ano ang sekreto? Sabi ko lang. What's the secret Yes, to yes. the greatness that you are showing right now in the men's volleyball?
Siguro po, yung training lang ni Coach Tay. Kasi talaga, pag 100% ka talaga sa ginagawa mo every training, na-apply mo sa game eh. Kumbaga, kunti na adjustment na lang. Kasi ganoon lagi yung ginagawa ni Coach Tay sa amin. Patayan, kung patayan talaga yung training. Kaya sabi ko sa sarili ko lagi, once na andyan ako sa loob ng court, gagawin ko lahat. Kung ano yung iniinsayo ko sa training, gagawin ko sa loob ng court para madala ko talaga sa real game. Ganun. Si Adrian, alam niyo yung pakiramdam ng finals MVP, obviously, and yung best setter award pa. Nasa ibang is this the highest level na in your personal game na narating mo? And if it is, bakit? Yes po, ito po yung talagang highest level and most pressured game, pressured conference ba. Kasi po, yun talaga. Meron akong pinalitan na setter na si Kuya Ish. Malaking role din po na si Kuya Ish yung papalitan ko. And pero yun, sa pagdating ng panahon, naging madali kasi nandyan yung mga coaches, sila Kuya Ish, mga kuya ko na tuturo sa akin, nag-guide sa akin. And then po, Lahat kayo nag-step up. Marami kayong individual awards. Lloyd also, best middle. But you've experienced being a champion before, but this time with Chris Cross, how different or how special this championship is for you? Sobrang special nito sa akin kasi first season ko nga with them. So, parang gusto ko lang din makatulong. Gusto ko rin mag-give back sa trust na binigay sa akin ng coaches and then yung mga kasama ko sa loob. Jaron, ikaw na ang magtatapos nito para sa atin. Who do you wanna say thank you to? Or kung meron ka pang hindi nasasabi, meron pa tayong hindi na-call out na teammate. Ngayon ang panahon. Ngayon ang panahon na. But seriously, you have the last word. You can speak for Chris Cross here. Siyempre, gusto ko lang po magpasalamat sa sumusuporta sa amin sa Chris Cross King Crunchers, sa management namin, sa mga sponsors namin na World Balance, Allianz, and sa lahat ng fans ng men's volleyball and volleyball in general na tinutulungan mag-boom yung men's volleyball dito sa Philippines. Maraming salamat po. Sana mas dumami pa tayo sa pagsuporta ng men's volleyball. And ngayong papalapit na yung next game, which is the All-Star, sana suportahan nyo din yung game na yon kasi magiging masaya yon kasi parang first time na mangyayari yon sa volleyball industry dito sa Philippines. Sasabihin ko sana, yung 4 na yon pupunta ng Kandon at ipagpapatuloy nila yung pag-promote ng men's volleyball. Doon naman sa Kandon. Congratulations for the championship, for the All-Star, and the celebration. Sana masaya. And the announcement. And the announcement. Sana super saya. Congratulations. Thanks for coming. Thanks for coming today. Yeah. Thank you for joining us. I'm Ayala Estraniero. I'm Boom Gonzalez. This has been Starting Lineup. Sama naman kami dyan.